Posible pa bang sumaya kahit walang trabaho, walang pera at maraming utang? Nako, kawawa ka naman yan friend. Ang kasagutan sa problema mo ay isang bagay na pinag-iisipan at hinanapan ng solusyon ng maraming tao. Pero sa totoo lang, oo at posible pa rin na magiging masaya ka kahit ganito kasaklap ang problema mo sa buhay. Hindi man ito ang madaling daan, pero ang kaligayahan ay hindi lang nakadepende sa material na bagay o sa kawalan ng problema. Narito ang ilang pananaw, mindset at perspektibo. Madalas, ang kaligayahan ay nagmumula sa kung paano natin tinitingnan ang sitwasyon. Kung pipiliin mong maging grateful sa maliliit na bagay, o hanapin ang pag-asa sa gitna ng hirap, mas madali itong marating. Koneksyon sa ibang tao, ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya, kaibigan, o komunidad ay malaking tulong. Ang pagtulong sa iba, kahit walang pera, ay nagbibigay din ng pakiramdam ng fulfillment at kaligayahan. Layunin at pag-asa, kahit mahirap ang sitwasyon, ang pagkakaroon ng maliit o malaking layunin, at pagtatrabaho tungo dito, ay makakatulong para magkaroon ng pag-asa at positibong outlook sa buhay. Hindi ibig sabihin na nawawalan na ng pag-asa sa sitwasyong walang trabaho, walang pera, at maraming utang. Resilience at pagkatuto, ang pagharap sa mga hamon at paghahanap ng solusyon ay nagpapalakas sa atin. Ang pakiramdam na nalalampasan mo ang mga pagsubok ay nagdudulot ng isang uri ng kaligayahan at kumpiyansa. Pero syempre, hindi ibig sabihin na madali ito. Ang mga sitwasyong binanggit ko, walang trabaho, walang pera, at maraming utang, ay talagang nakaka-stress at nakakaapekto sa mental at emosyonal na kalusugan. Mahalaga pa ring humanap ng paraan para malutas ang mga problemang ito habang pinangangalagaan ang sariling kapakanan. Kaya, kahit walang trabaho, pera, at may utang, hindi ito automatikong nangangahulugan na imposibleng maging masaya. Mas mahirap lang siguro hanapin, pero laging mayroon.